Si Kiki ay isang malungkot pangit na tauna na desperado na makahanap ng kasintahan. Gayunpaman nagbabago ang lahat para sa kanya nang ang isa sa mga bade sa paaralan ay nagmakaawa na maging kanyang alagang hayop. Ngunit bago ito nagising si Kiki mula sa isang kakaibang panaginip na natatakpan ng mga pukana at natagpuan lamang ang kanyang kapatid na si Mizuha na nakahiga sa kanyang kama. Sa ibang pagkakataon sa paaralan ginugugol ni Kiki ang kanyang oras sa klase sa pag-iisip kung gaano siya kalungkot kapag naputol ang kanyang pag-iisip ng isang text mula sa presidente ng paaralan si Sayuki na humihiling sa kanya na pumunta sa Shadow Club. Pumupunta si Kiki sa club at tinulungan si Sayuki na linisin ang kalat kasama sina Yukamayo at Mizuha at pagkatapos pumunta dito ng maraming oras iminungkahi ni Kiki na umuwi ang mga babae para magpahinga habang siya ay natapos. Nang maiwang mag-isa si Kiki sa silid nakakita siya ng love letter na nakasulat sa kanya kasama ang isang pares ng puting panty at tila natapos na ang kanyang lonely loser days. Kinaladkad ni Kiki ang kanyang kaibigan na si Shoma sa kanyang panty at tinukso siya tungkol sa paghahanap pagkatapos ay nagmumungkahi na ang secret admirer ni Kaki ay malamang na miyembro ng club. Pagkatapos ay nagpa siya si Kiki na hanapin ang tulala na nag-iwan ng kanyang damit na panloob at bumalik sa club para sa mga pahiwatig. Nakasalubong niya si Sayuki sa isang pasilyo at napansin niya ang mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata na may mga bag sa ilalim nito at tinanong kung gusto niyang umidlip ngunit kapag tumanggi siya sinabi niya na ito ay masyadong masama dahil umaasa siyang sumama sa kanya pagkatapos dahon. Susunod nakipagkita siya kay Yuki sa silid aklatan at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa paglilinis kaya sinabi niyang masaya siyang tumulong at biglang nagtanong kung mahilig siya sa malalaking melon. Nagulat ito kay Kiki na gustong malaman kung bakit melon ang pinag-uusapan niya sa library ng lahat ng lugar kaya tinanong niya kung sumali ba siya sa Shoto Club dahil sa mga mahiwagang melon ni Sayuki at inamin niya na naiingit siya sa malalaking pitchel ni Sayuki nang ipakita ni Kiki na siya. Baka maakit sa mga pitchel ni Sayuki. Nagalit si Yuka at iniwan siyang nakabitin sa isang mabibigat na libro pagkatapos ay tumalikod siya para umalis at sinabing ang mga babae ay masama lamang sa mga taong interesado sila kaya mas nalilito si Kaki. Nang maglaon habang naglalaro ng basketball tinanong ni Shoma si Kiki kung mayroong anumang pag-unlad ngunit sinabi ni Kiki na ang mga batang babae ay parehong kumilos ng normal at maaaring ito ay alinman sa kanila. Pagkatapos ay tinukso siya ni Shoma tungkol sa pagiging sikat sa mga babae at kumilos si Kiki na parang hindi niya ito tinatangkilik. Tinanong ni Shoma si Kiki kung bakit siya kumikilos na parang simp sa mga babae at sumagot si Kiki na gusto niya lang silang iligtas tulad ng bastos na bayani na siya. Pagkatapos ay napansin niya si Mayo na nakatitig kay Shoma at ang kanyang damas ay nagpa siya na huminto sa gitna ng laro na naging dahilan upang mahuli niya ang bola gamit ang kanyang mukha at mahimatay. Nang maglaon ay nagising siya na naghihintay sa kanya si Mayo at pinasalamatan siya sa pananatili nito habang sinusubukan niyang tingnan kung nilalagnat siya ngunit nahawakan niya ang kamay nito sa himpapawid at nakaramdam sila ng awkward na sandali. Pagkatapos niyang umalis itinanong niya kung nakatingin siya sa isang taong nagustuhan niya habang naglalaro ngunit sa halip ay tatanungin niya kung susuportahan siya nito kung mayroon siyang espesyal na tao ngunit sinabi niya na hindi at umalis ng silid. Nang maglaon ay nakita niya si Sayuki na hinahaplos ang isang aso at nang tanungin niya ang pangalan nito sinabi niyang pinangalanan niya itong vegetarian kaya nag-aalala si Kiki tungkol sa kanyang katinoan. Pagkatapos ay pinaglalaroan niya ang aso hanggang sa lumitaw ang may-ari at humingi ng paumanhin sa pagkawala nito pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanila at umalis habang inaalagaan niya ang aso. Tinitigan sila ni Sayuki nang may pinanibik at sinabing naiingit siya sa kanila kaya naisip ni Kiki na gusto niya ng aso ngunit sinabi niyang iba ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kiki na alagaan siya tulad ng ginagawa niya para sa kanyang kapatid kaya ginawa niya ito at pinasalamatan niya ito ng halik sa pisngi at umalis. Sa bahay nag-aalala pa rin si Kiki kung sino ang hindi kilalang nagpadala ng sulat kaya tinanong niya si Medusa kung alam niya kung sino ang huling umalis sa club room at sinabi niyang si Sayuki iyon. Ngayon kumbinsido na si Sayuki ang nagpadala ng panty nagpa siya si Kiki na harapin siya. Nang maglaon pumasok siya sa silid ng Shoto na armado ng lakas ng loob at hinarap siya tungkol sa sulat at panty at nang akusahan siya nito na isang may kulturang lalaki nagpapasalamat siya na nasa isip niya ang lahat. Habang iniisip niyang yayain siya narinig siya ni Sayuki at pumayag siyang lumabas kasama niya. Sa kanilang date pinasalamatan siya ni Sayuki sa pagsali sa Shoto Club dahil malapit na itong bumagsak at walang ibang gustong sumali sa kabila ng kanyang pagsisikap. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagsisisi siya na sumali sa club dahil mukhang hindi siya interesado kay Shoto ngunit nang sabihin niyang masaya siyang makatrabaho siya natarante si Sayuki.
Pagkatapos ay tinanong ni Kiki kung mayroon ba siyang espesyal na nararamdaman para sa kanya at bigla siyang nag-cuss at tumakbo na nagpapaisip sa kanya kung siya ba talaga si Cinderella. Kinabukasan patuloy na iniiwasan siya ni Sayuki na nagpapalungkot sa kanya at nang mapansin ni Mayo tinuruan niya siya ng paraan para makalapit sa mga babaeng sumusubok na tumakbo at hinihimok siyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Sayuki. Pagkatapos ng mga oras ng klase nag-stalk siya sa isang madilim na eskinita hanggang sa maabutin niya ito at humila ng perpektong sara sa dingding na ikinagulat nilang dalawa. Tinanong niya kung ano ang gusto niya at sinabi niya na alam niya ang kanyang sikreto na ikinagulat niya kaya tinanong niya kung gaano katagal niya alam at sinabi niya sa kanya na nalaman niya ito kamakailan. Nagulat si Sayuki na hindi siya nasusuklam sa kanya kaya hiniling niya sa kanya na makipagkita sa susunod na araw upang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Kinabukasan binugbog ni Kiki si Sayuki ayon sa plano at hiniling niyang ipikit niya ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito natupad ang mga pangarap ni Kiki nang makita niyang nag-aalok ito ng malalaking plot at hinihiling sa kanya na gawin siya sa kanyang alaga. Gayunpaman sa lalong madaling panahon ito ay naging isang bangungot kapag ipinaliwanag niya na gusto niyang pagmamay-ari siya nito dahil siya ay isang hardcore na babae ng kultura at desperado na maging alipin niya kaya napagtanto niya na kung bakit nainggit siya sa Don mula pa noong una at tinanggihan siya ng flat. Nang maglaon nakipagkita siya sa kanilang guro at pinasalamatan siya nito sa paglilinis ng silid ngunit nagreklamo na iniwan niyang bukas ang pinto ngunit natatandaan niyang nilock ito. Nang maglaon sinabi niya kay Shoma ang tungkol sa sitwasyon at napagtanto nila na si Cinderella ay malamang na sumilip upang ihulog ang sulat ngunit kinailangan niyang magtago mula sa Kiki nang siya ay bumalik at nang siya ay umalis binuksan niya ang pinto mula sa loob iniwan itong nakabukas bilang sabi ng guro. Nangangahulugan ito na si Cinderella ay maaaring maging sinuman sa mga babae. Nang magtanong si Shoma tungkol kay Sayuki sinabi ni Kiki na hindi niya nalaman kung siya ang nagtatanim ng panty pagkatapos ay nagtanong kung napag-isipan na ba niyang gawing alagang hayop ang isang babae. Bagamat inamin ni Shoma na may kakaibang panig sinabi niya na hindi siya naghahanap ng pababain. Sa pamamagitan ng FBI hinikayat niya si Kiki na imbestigahan ang iba pang mga babae. Bumalik si Kiki sa silid-aralan at pinasalamatan si Mayo para sa kanyang tulong ngunit nang muntik na niyang i-flash sa kanya ang ilang plot ang reaksyon niya ay nagpaisip kay Kiki na maaaring siya si Cinderella ngunit kinurot niya ang plot mula sa kanya. Nang maglaon habang tinutulungan niya si Yuki sa silid-aklatan tumakbo siya para ibalik ang ilang mga late na libro nang lumitaw si Sayuki at sinubukang maging freaky sa harap ng lahat. Nahuli sila ni Yuki na nagiging chummy at binalaan si Sayuki tungkol sa pagiging malapit nila ni Kekay kaya sinabi sa kanya ni Sayuki na nag-date sila para talagang kuskusin ito na ikinagalit ni Yuki at iniwan niya sila na tinawag na tulala si Kiki. Nang maglaon patuloy na ginugulo ni Sayuki si Kiki at pinalabas ang romantikong wall slam na narinig ni Yuki na lalong ikinadismaya ni Kekay. Sa wakas ay umalis si Sayuki pagkatapos makahanap ng isang libro sa pagsasanay sa aso at pagkatapos ay hiniling ni Yuki kay Kiki na isama siya sa isang petsa pati na rin kung gusto niyang paginhawahin siya. Sa bahay nilalaro ni Kiki ang kanyang paboritong laruan habang iniisip niya si Yuki at nag-aalala tungkol sa petsa kaya narinig siya ni Mizuha at nagpa siya na turuan siya ng ilang pakikipag-date kay Riz. Sa petsa ganap na sinusunod ni Kiki ang mga turo ni Mizuha. Una maaga siyang pumunta pagkatapos ay pinuri niya ang suot ni Yuki at dinala siya sa isang sinehan kung saan sinurpresa siya ng pelikulang adaptasyon ng paborito niyang libro. Nang maglaon habang kumakain sila ng tanghalian pinahahalagahan ni Yuki si Kiki ngunit gusto niyang malaman kung bakit siya sumali sa library club kapag hindi niya ito nasisiyahan. Ipinaliwanag ni Kiki na ginawa niya iyon upang matulungan ang kanyang kaibigan na pinahahalagahan ni Yuki ang kanyang kabaitan. Pagkatapos ng tanghalian pumunta sila sa isang window shopping spree dahil si Kiki ay masyadong sira para bumili ng kahit anong ngunit walang pakialam si Yuki. Pagkatapos mamili ipinagtapat ni Kiki na ito ang kanyang unang totoong date at si Yuki ay nasa sabik tungkol dito ngunit tila malungkot kapag siya ay tumalikod. Pagkatapos ay nagdahilan siya na gamitin ang banyo. Gayunpaman masyadong matagal bago bumalik si Yuki at nagpa siya si Kiki na hanapin siya. Pagkatapos ay nakita niya siyang hinaharas ng ilang natalo at sumakay upang iligtas ang estilo ng kanyang bayani. Humihingi ng paumanhin si Yuki sa pagsira ng date ngunit sinisisi ni Kiki ang kanyang sarili sa pag-iwan sa kanya at napangiti siya nito kaya hinalikan niya ito sa noo bilang gantimpala. Pagkatapos ay umalis sila patungo sa istasyon at niyakap siya nito ng mahigpit umaasang malaybot siya sa kanyang flat sa bus na tutulog si Yuki at tinitingnan siya ni Kiki na aalala kung paano siya palaging nag-iisa dahil iba ang hitsura niya ngunit naisip niya na siya
ay maganda at patuloy na iniinis siya araw-araw hanggang sa nagbigay siya tumayo at kinausap siya. Sa pag-init ng kanyang pagpasok sa friendzone kinabukasan sa paaralan tinalakay nina Shoma at Kiki si Yuki bilang si Cinderella nang makatanggap si Kiki ng text mula sa kanya na humihiling na makipagkita kaya sigurado ang mga lalaki na matatanggap niya ang kanyang pag-amin. Ngunit nang makipagkita siya sa kanya nagsimulang magkwento si Yuki tungkol sa kung gaano kahusay ang tingin niya sa kanya bago ibinagsak ang bomba sa kanya na gusto niya maging alipin niya ito. Nagtataka si Kiki kung anong tubig ang iniinom ng mga babae sa paaralan ngunit si Yuki ay patuloy na nag-aalok ng kanyang alok habang nangako siyang bibigyan siya ng reward kung tatanggapin niya ito at magsisimulang habarin ang kanyang damit na panloob. Tinanggihan ni Kiki ang kanyang kahilingan dahil mayroon na siyang libre sa isa sa mga iyon at nagagalit ito kaya itinulak niya ito sa lupa at itinulak ang panty sa kanyang bibig pagkatapos ay nasa sabik mula sa kanyang pagpupumiglas hanggang sa siya ay mahimatay. Kinabukasan nagising si Kiki sa isang bangungot at gustong lumampas sa paaralan na sinasabing may sakit siya ngunit hindi ito binili ni Mizuha at pinilit siyang pumunta. Bumalik sa paaralan iniisip ni Kiki ang tungkol sa huling kandidato sa Cinderella si Mayo habang binubuksan niya ang kanyang locker ngunit sumisigaw siya nang makita niya ang caught bra ni Yuki doon sa isa pang love letter sinusubukan siyang kumbansihin na bigyan ng pagkakataon ang mga flat earther. Pagkatapos ay hinarap niya siya at ipinaliwanag niya na gusto lang niyang makuha ang atensyon nito dahil hindi siya sumuko sa paggawa sa kanya ng kanyang alipin. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang libro at sinimulang basahin sa kanya ang kanyang 50 Shades of Grey fanfic na nagpapawis sa kanya. Nagawa niyang makatakas mula sa lahat ng kabaliwan na iyon at bumalik sa kanyang locker ng kapahamakan kung saan nakatagpo siya ng isa pang regalo sa pagkakataong ito mula kay Seyuki pinagbantaan siya ng isang suslarawan ng mga ito. Agad siyang tumakbo sa club para lamang makilala si Seyuki nakadamit bilang isang kakaibang kasambahay na nakaposas ang mga kamay nagmamakaawa na disiplinahin siya nito ngunit medyo may kalokohan si Kiki. Pagkatapos ay nakiusap siya sa kanya na i-unlock ang mga posas dahil kailangan niyang umihi na ipinaalam sa kanya na ang mga susi ay hindi sinasadyang nadula sa pagitan ng kanyang mga melon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito napagpasyahan niyang hindi ito ang gusto niyang basain ng isang babae at pumayag siyang tumulong. Pagkatapos ay inabot niya ang mga ito at kinumpirma na ang kanyang lupa ay bilog. Kapag malaya na siya nagrereklamo siya na iniiwasan siya nito at ang gusto niya lang ay gamitin siya nito sa anumang paraan na gusto niya na dahilan upang makipaglaban siya sa kanyang panloob na demonyo na pinasakay pa ang anghel. Ngunit nananatiling matatag si Kiki at iginiit na kailangan muna niyang umibig at tinatakasan ang bilis ng liwanag. Kalaunan ay naabutan niya si Shoma at sumang-ayon sila na hindi posibleng sina Seyuki at Yuka ang may kasalanan na iwan si Mayo. Sinabi sa kanya ni Shoma na ilang beses na niyang nahuli si Mayo na nakatitig kay Kiki ngunit nang lumingon si Kiki para tingnan siya tinitigan siya nito at tumalikod. Nang maglaon sa araw na iyon pinadalhan ni Seyuki si Kiki ng text na humihiling na magkita kami sa showroom ngunit habang papunta sa kanya inagaw siya ni Yuka at dinala siya sa isang silid kung saan itinali niya ito at hiniling na halikan siya nito at nangako ng katapatan sa kanya o siya ay magnakaw ng kanyang unang halik. Gayunpaman naligtas ang birhen na labi ni Kiki nang bumagyo si Seyuki at hinarap si Yuka na nauwi sa pag-aaway ng guya laban sa kanya. Bago nila siya mahati sa dalawa si Mayo ay sumagip sa kanya iniligtas siya mula sa mga baliw na babae na nahuhulog sa kanilang mga mukha habang nagpupumilit silang maabyutin si Mayo. Nang mawala na siya sa paningin kinumpronte siya ni Mayo tungkol sa pagiging masyadong mabait sa mga babae at nakikipag-date kay Yuka kaya nagtanong si Kiki kung bakit ito nag-iistorbo sa kanya ngunit natarante siya at sinabing hindi niya ito gusto na ikinalito pa ni Kaki. Kinabukasan nilagpasan ni Mayo si Kaki at malamig na binati ito kaya sinubukan niyang alamin kung ano ang mali ngunit nag-ambala ito ng tumitili na boses ni Yuka na tumakbo palapit sa kanila dahilan para umalis si Mayo. Napansin at tinanong ni Yuka ang tungkol dito ngunit hindi rin alam ni Kiki kung ano ang nangyayari sa kanya kaya humingi siya ng tawad sa pag-alis sa huling pagkakataon na tinanggap niya ngunit sinabi niya sa kanya na hindi pa rin siya sumusuko sa kanya. Sa kanyang pag-alis hinimok niya itong ayusin ang relasyon nila ni Mayo. Nang maglaon nilapitan muli ni Kiki si Mayo nang makita niya itong natutulog sa silid-aralan ngunit isang text mula kay Seyuki ang hamarang sa kanya at pinuntahan siya nito. Tila nagsimulang pahalagahan ni Seyuki ang sentido komon nang humihingi siya ng tawad sa kung paano siya kumilos kay Yuka at sinabing gusto lang niyang maging masunurin niyang aso at hindi masira ang pagkakaibigan nila ni Mayo kaya hinimok niya itong ayusin ang mga bagay sa kanya. Pagkatapos ay hinanap ni Kiki si Mayo ngunit ayaw niyang makipag-usap sa kanya.
Nang tumalikod na siya para umalis, inamin niya na namimiss niya siya at gusto niyang makasama sila ni Shoma. Pagkatapos ng klase, lahat sila ay tumatambay sa arcade at nagsasaya, ngunit biglang nawala ng balanse si Kiki at nahuli siya ni Shoma na parang pangunahing karakter ng isang arcade drama na nagpapasaya kay Mayo habang kinukunan niya sila ng litrato. Pagkatapos ng kanilang tambayan, inihatid ni Kiki si Mayo pauwi at nagpasalamat siya sa kanya, ngunit nagreklamo na hindi siya nasisiyahan at gusto niyang maging mag-asawa na ikinagulat ni Kiki, ngunit bago siya makasagot umuulan at tumakbo sila para magtago. Sa ilalim ng lilim, tinanong ni Mayo kung may interes ba siya sa mga batang babae tulad nina Yuka at Seyuki, at nang sabihin niyang oo, tinawag niya itong hayop na nahuhumaling sa plano na nagsimula ng away sa pagitan nila, ngunit napansin ni Kiki ang panginginig niya at pinainit siya. Pagbalik, nakita niya itong nakatitig sa isang larawan ni Shoma at sa tingin niya ay may gusto ito sa kanya, ngunit itinanggi niya ito at muling tumakbo palayo sa kanya. Kinabukasan, patuloy siyang iniiwasan ni Emso na sumisira sa kanyang kalooban sa halos buong araw habang napapansin ng bawat isa sa kanyang mga kaibigan at sinusubukang tanungin siya tungkol dito na hinihimok siyang huwag sumuko. Nang maglaon sa bahay, sa wakas ay tinanong ni Mizue si Kiki kung ano ang nangyayari at habang dahan-dahan niya itong hinihimas, ipinaliwanag niya ang kanyang mga isyo kay Mayo, kaya pinayuhan siya nito na maging mapagpasensya at magpatuloy sa sarili. Kinabukasan, patuloy siyang iniiwasan ni Mayo, ngunit hinabol niya siya hanggang sa masiraan siya ng loob at sisihin siya sa lahat ng tulog na nawawala sa kanya habang iniisip siya. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Kiki sa kanya at nangakong gagawin niya ang lahat ng gusto niya para lang mapatawad siya nito. Matapos marinig ito, naglakas loob si Mayo at sa wakas ay hiniling sa kanya na makipagrelasyon kay Shoma na nagpapatunay sa kanyang teorya tungkol sa tubig na iniinom ng mga babae. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya ay isang fujoshi at nagsusulat siya ng isang BL manga tungkol sa kanya at kay Shoma, at nagkaroon pa nga ng mga sumusunod. Nagalit si Kiki at tinawag siya para sa paggamit ng kanyang pribadong buhay bilang manga at hiniling sa kanya na huminto, ngunit tumanggi siya at nagbanta na tiyaking hindi siya magkakaroon ng kasintahan kung hindi niya gagawin ang gusto niya. Nang maglaon ay umupo siyang mag-isa at nagtatampo sa kung gaano kakapal si Kaki, ngunit sinabi niyang hindi niya ito masisisi sa kanyang kawalan ng lakas ng loob. Kasabay nito, lumakad si Kiki patungo sa kanyang locker na malungkot na si Mayo ay isa ring baliw na aso at nakakita lamang ng isa pang hindi kilalang sulat sa kanyang locker na may larawan niya na nasa loob ng mga melon ni Seyuki. Binasa niya ang sulat na nagsasabi sa kanya na magmadali sa astronomy club kung hindi ay malantad ang larawan. Maya-maya ay pumunta siya sa Shoto Club para lang makita si Yuko na nakasuot ng kuneho na costume at tumatalon-talon kasama ang kanyang pancake chest na nabigong makakuha ng anumang jiggle. Nagulat si Kiki, ngunit natuwa dahil ang pangarap ni Kiki ay makatagpo balang araw ng isang kuneho, kaya kumukuha ng ilang larawan dahil mas magtatagal ang mga ito. Nang tanungin niya kung bakit ganoon ang suot niya, ipinaliwanag ni Seyuki na kailangang magsuot ng costume si Yuko sa isang buong araw bago siya makasali sa Shoto Club. Natutuwa siyang panunokso kay Yuko, ngunit pareho silang nag-aaway tungkol sa kanilang sukat ng melon na gumagawa ng mga bagong palayaw para sa kanilang sarili. Nakakagulat na nasa kwarto din si Mayo at sinabing gusto rin niyang sumali sa club at binayaran na niya ang kanyang mga dus kay Seyuki. Na-curious si Kiki tungkol sa kanyang kabayaran at napagtanto niya na si Seyuki ay isang diehard fan ng manga ni Mayo at ginamit iyon ni Mayo para suhulan siya. Na-curious si Yuko sa libro at sinubukan siyang pigilan ni Kiki, ngunit iniabot sa kanya ni Seyuki ang libro na humihikayat sa kanya na basahin ito, kaya takot na takot si Kiki habang sinisipsip si Yuko sa mundo ng BL. Mayo, binyantaan si Kiki na huwag ilantad ang dahilan kung bakit siya sumali. O ipapakita niya ang kanyang nakakaisip na si BL Kamizure. Sa kanilang apat sa club, napagtanto niyang ang Shoto Club ay isang pabalat lamang para sa lahat ng mga batang babae upang maging kultura at ipagmalaki. Pagkatapos ay nagpasya siyang bisitahin ang astronomy club gaya ng itinuro ng kanyang pinakabagong anonymous na liham, at pagdating doon ay narinig niya ang isang boses mula sa likod na nagpapalamig sa kanya sa mismong lugar. Ito pala ay isang totoong buhay na loli na nagngangalang Kaharu, at ipinagtapat niya kay Kiki na siya ay umiibig at hindi alam kung paano siya lalapitin maliban sa pang-blackmail sa kanya gamit ang isang nakakainis na larawan. Si KK sa wakas ay natutuwa na nahanap na niya ang kanyang nahuhulog na panty na si Cinderella, agad na nag-propose ng kasal sa kanya, ngunit itinulak niya ang kanyang pangit na asno at inihayag ang kanyang nakatuong dambana para kay Shoma. Pagkatapos ay ipinagtapat niya na ang taong mahal niya ay si Shoma at kailangan niya itong tulungan siyang mapagtagumpayan si Shoma gamit ang nakakainis na larawan bilang banta.
Nang maglaon sa tanghalian sinabi ng stalker ang tungkol sa pagkahumaling niya kay Shoma na nagsawa kay Kiki kaya sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ang tulong nito dahil siya ang tipo ni Shoma dahil tiyak na mahilig sa lawless ang kaibigan nito. Pinatunayan ni Koharu na alam niya ang mga kagustuhan ng kanyang lalaki at mananatili siya sa tabi nito ngunit ang isyo ay mas matanda siya sa kanila at nabigla ito kay Kiki dahil mukha siyang isang batang babae. Bukod sa katotohanan na siya ay isang airhead naniniwala si Kiki na ang kanyang edad ay magpapahirap sa plano dahil si Shoma ay nasa menor de edad na mga batang babae at malamang na nasa bilangguan ngunit itinataguyod ni Koharu ang susi sa dignidad ni Kiki sa puntong ito at pumayag siyang tulungan siya. Nang maglaon habang iniisip niya ang kanyang kasalukuyang dilema nakita ni Kiki ang kanyang kapatid na babae na bumibili ng mga grocery at pinahahalagahan niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang ice cream. Pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga bagong miyembro ng Shoto Club at sinabi ni Kiki na gusto niyang umalis sa club ngunit hinimok siya ni Mizuha at sinabihan siyang magpatuloy. Simula na ngayon ng tag-araw at ang mga mag-aaral ay magpalit ng kanilang mga uniforme sa tag-init ibig sabihin ang lahat ng mga baitang ay magsusuot ng parehong uniforme at ito ay nagbukas ng bumbilya sa ulo ni Kiki. Kalaunan sa paaralan ipinakilala niya si Koharu kay Shoma bilang isang mag-aaral sa unang taon at habang ang lahat ay nagsusuot ng parehong kulay ng palda hindi masasabi ni Shoma na si Koharu ay kanyang senior at ang tanging bagay na nagpapakita ng pagkakaiba sa grado ay ang ribbon na matagumpay na itinago ni Koharu sa ilalim ng kanyang hoodie hindi gaanong nagmamalasakit tungkol sa pagkamatay mula sa sunstroke. Ginawa rin ni Kiki ang kanyang address na Shoma bilang senpai na nagpapatibay sa plano. Si Shoma ay nasa sabik sa kung gaano niya pinasaya si Kiki na gumagana ang plano habang silang dalawa ay nag-uusap at nagpakuha ng litrato ng magkasama. Tuwang-tuwa si Koharu at nagpapasalamat sa Kiki sa pagtulong sa kanya. Gayunpaman nananatili pa rin ang atensyon ni Kiki habang ang tanong kung bakit hindi nakipag-ugnayan ang kanyang Cinderella kay Kiki at napansin at nag-aalok si Koharu na tulungan siya. Pagkatapos ay nakinig siya sa kanyang kwento at napagpasyahan nila na si Cinderella ay maaaring maging sinumang babae sa paaralan dahil maaaring pumasok ang sinuman kapag umalis siya ngunit hindi niya magawang subukan ang mga ito na parang tsinelas ng klase kaya nagpasya siyang hanapin. Una pumunta siya sa Shoto Club ngunit walang tulong ang mga weirdo na pumalit sa Shoto Club kaya hinanap niya ang kanyang guro na binanggit kanina na nabigo siyang i-lock ang mga pinto si Okita Sensei. Gayunpaman habang papunta siya na magitan ang tadhana ng makasalubong niya ang vice-presidente ng student council na si Fujimoto na nadulas at nahuhulog at sumisid si Kiki para maabyutin siya at ibinaba sila sa komportableng posisyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaari siyang bumangon ngunit tila natutuwa siya sa kanyang posisyon sa ibabaw niya habang binibigyan niya siya ng perpektong arko na lubos na nabigla kay Kiki sa kanyang mga kilos at kaya sinubukan niya itong bumangon muli ngunit siya nakikiusap na manatili sa kanya ng mas matagal. Kinalaunan ay pinuntahan ni Kiki ang guro para tanungin kung may nakita siyang mga estudyante na umalis sa club room pagkatapos ng paglilinis at sinabi ng guro na nakita niya si Fujimoto sa hallway. Umupo si Kiki sa hardin at iniisip na si Fujimoto ang nag-iwan sa kanya ng sulat at panty ng pagpapahirap. Gayunpaman ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala nang lumilitaw si Fujimoto sa kanyang likuran tulad ng dahilan upang mapasigaw siya na parang isang karakter sa isang horror movie. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hinahanap niya ito upang mabayaran ang kanyang kabaitan sa pagligtas sa kanya at nag-aalok sa kanya ng ilang tsokolate na ginawa niya para sa kanya. Kumagit si Kiki at nagpasalamat sa kanya para dito ngunit sinabi niyang kailangan na nilang pumasok sa klase sa lalong madaling panahon at kahit na gusto niyang makasama siya ng mas matagal ayaw niyang lumiban sa klase kaya niyakap niya ito at tumakbo palayo. Bumalik si Kiki para makipagkita kay Koharu ang kanyang pribadong detective sa astronomy club na tumulong sa kanya na kumuha ng mga stalkerish na larawan ni Fujimoto at nagsagawa ng background check sa kanya at lumalabas na si Fujimoto ay isang plain weirdo lang na may husay sa stalker. Napapaisip ito kay Kiki kung si Fujimoto ay Cinderella at ibinunyag ni Koharu na si Fujimoto ay isang gatmo na isang kalmado at matulungin na batang babae hanggang sa gumawa siya ng kakaibang pagkakamali na sinira ang perpektong persona ng babae. Nagpapasalamat sa kanyang tulong pinasalamatan ni Kiki si Koharu para sa kanyang mga kasanayan at humihingi ng paumanhin para sa mabagal na pag-usad sa paggawa ng mga postporo ni Shoma ngunit sinabi ni Koharu na hindi niya iniisip na hintayin siyang mapansin ng kanyang Prince Charming.
Nang maglaon dala ang impormasyon pumunta si Kiki sa silid ng Shoto Club iniisip ang katotohanang mas mahirap makipagkita kay Fujimoto kaysa sa paghahanap kay Nemo at nakilala niya si Yuka ng mag-isa habang nasa labas sina Sayuki at Mayo. Habang naglalakad siya sa silid nahulog siya sa bitag ni Yuka nahulog sa kanyang likod na parang pas ang hinihimas ang tiyan at agad na umakyat si Yuka sa kanya nakasandal sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan ni Yuka na akusahan si Kiki na sinalakay ang kanyang mga pangarap at hiniling na siya ay managot sa agresibong pagmamasahe sa kanyang patag na dibdib sa kanyang mga panaginip bilang isang alipin ay hindi dapat kumilos ng ganoon sa kanilang Panginoon. Sinubukan ni Kiki na makipagtalo na hindi siya ang kanyang alipin ngunit pinarusahan siya ni Yuka sa pamamagitan ng pagmamasahe sa kanyang mga plot point kaya napaiyak siya sa sakit. Habang sinusubukan niyang itulak siya palayo dumapo ang palad nito sa kanyang mga pancake at pinalayas siya nito na inaakusahan siya bilang isang rom-com na bida. Kaagad pumasok si Fujimoto sa Shoto room para sa isang audit at pareho nilang pinag-uusapan ang kanyang mga tungkulin bilang vice-presidente ngunit nag-ambala siya at tumitig sa locker sa silid ng ilang sandali ngunit hindi tumugon kapag tinanong kung ano ang mali. Pagkatapos ay inihagis niya si Kiki ng imbitasyon para magboluntaryo. Para sa trash duty nakakita si Kiki ng pagkakataon na mas makilala siya kaya pumayag siya sa pakikipagsapalaran sa basura. Sa pagmamasid mula sa mga anino nakita ni Sayuki si Fujimoto bilang isang nanghihimasok kaya nagpa siya siyang sumama para sa misyon sa pagkolekta ng basura sa susunod na araw. Hindi siya nag-aksaya ng oras na binato ng lilam si Fujimoto na inaangkin si Kaki bilang kanyang Panginoon ngunit binaliwala ang pakiusap ni Sayuki na huwag lumapit kay Keikai. Lumapit si Fujimoto sa kanya at inilagay ang kanyang mga kamay sa pagitan ng kanyang mga bilugan na melon na ikinagalit ni Sayuki kaya nagkaroon sila ng melon showdown na nasa gitna si Kaki. Si Sayuki na hindi magpapatalo ay tusong inakay si Kiki sa isang liblib na lugar at pinakawalan ang kanyang panloob na aso habang sinisimulan niya itong dilaan na parang asong nagmamarka sa teritoryo nito at naiwan si Kiki na nag-iisip kung ito ba ang tubig sa gripo na nagdudulot ng kahibangan. Desperado na palayasin si Sayuki na alala ni Kiki ang matalinong payo ng kanyang ama tungkol sa pakikitungo sa mga aso at pag-channel ng kanyang panloob. Si Sayuki na nahuli sa kanyang pagiging agresibo ay nakiusap sa kanya na huminto ngunit si Kiki ay nasa isang misyon at patuloy na ibinibigay ito sa kanya hanggang sa siya ay mag-climax. Sa isang twist ng mga kaganapan nakita ni Sayuki sa halip na matakot ang masiglang diskarte ni Kiki ay panabik at namumula sa kahihiyan habang iniiwan siya nito. Kapag tapos na sa pamimites ng basura nakita ni Kiki ang Playboy magazine ng isang tao at tinukso siya ni Fujimoto at nahulog sa isang ilog sa proseso. Inialok sa kanya ni Kiki ang kanyang mga damit pagkatapos tingnan ng buo ang kanyang katawan sa basang damit na parang kilabot at pinasalamatan siya ni Fujimoto habang sinisinghot niya ito. Kinabukasan pagkatapos ng ilang sports action si Shoma at Kiki ay nagluto ng mga teorya tungkol kay Fujimoto na posibleng si Cinderella nang makita nila siya sa hallway at nagpaalam ngunit lumayo siya tinakpan ang kanyang ilong na tila nagbubuga ng mga nakakalaso na usok. Nang maglaon inimbitahan ni Fujimoto si Kiki sa student council room kung saan pinasalamatan niya ito para sa jacket sa pamamagitan ng paghahain sa kanya ng homemade apple pie at sinabihan siyang mag-isa sila rito. Ang lahat ay matamis at romantiko at pagkatapos ay nakatulog siya iniwan si Kiki na iniisip na sa wakas ay nagkakaroon na siya ng sandali ng walang anumang mga pervert na kalokohan. Habang papasok si Katki sa Dreamland bigla siyang nagising sa pagtatangka ni Fujimoto na gawing mas komportable siya sa pamamagitan ng paghuhubad ng kanyang underwear. Nalilito si Kiki sa kanyang mga kilos at pagkatapos ay ibinaba niya ang bomba na siya ay may amoy na fetish at naging low-key na nahuhumaling sa kanyang pabango habang nagmamakaawa siya sa kanya na ibigay sa kanya ang kanyang damit na panloob para sa pagsinghot. Si Kiki na napagtatanto na hindi ito isang punchline sa isang kakaibang biro malungkot na tinanggap na siya ay natitisod sa isa pang miyembro ng kulturang lipunan. Nang maglaon na alala ni Kaharu ang tungkol sa kung paano siya nag-cross ang landas kasama ang lalaking pinapangarap niyang si Shoma at kung paano siya ang knight in shining armor na nagligtas sa kanyang buhay. Nang maglaon sina Shoma Kaharu at Kiki ay kumain ng fast food joint ngunit kumilos sina Shoma at Kaharu na parang bagong magkasintahan na ginagawang parang third wheel si Katki. Bagamat mahinang masaya si Kiki na papalapit na sila nag-aalala siya na maaaring mawala ng interes si Shoma kapag napagtanto niyang hindi eksakto ang edad ni Kaharu kaya nagplano sila ni Kaharu ng double date. Ngunit biglang naalala ni Kiki na lahat ng babae sa kanyang buhay ay high of top water dahil masyadong cute si Yuka para makasama si Shoma.
Ang mga gawin ni Fujimoto sa pag-amoy ay maaaring maging awkward at ang pagiging protektado ni Mayo ay maaaring maging isang problema kaya kinuha niya si Seyuki sa halip. Para sa petsa pumunta sila sa isang bowling alley ngunit nakilala ni Seyuki si Koharu at nagulat na makita siyang kumikilos tulad ng isang junior na ginawang mabilis na ipaliwanag sa kanya ni Katki ang lahat at pumayag siyang itago ang sikreto. Siya gayunpaman ay umamin na siya ay naruroon lamang dahil ang kanyang Panginoon ang nagsabi sa kanya tulad ng nangyari. Ang tanging kinabukasan niya sa palakasan ay ang maging isang manunood ngunit nagmumungkahi pa rin ng parusa. Nag-aalangan si Kiki nag-aalala para kay Seyuki ngunit tinalikuran niya ito na parang alam sa lahat. Natapos si Seyuki sa pintura sa mukha at si Shoma ang pangatlong nagwagi ay nasa awa ng nanalo si Koharu. Para sa kanyang utos hiniling niya sa kanya na tawagin siya sa kanyang pangalan at nasiyahan si Shoma sa sandaling iyon. Ang petsa ay positibong nagtatapos kay Koharu sa Cloud9 nanograms perpektong araw kasama si Shoma at sa susunod na araw sa paaralan kapag nag-uusap sina Koharu at Kiki. Siya ay nagpapasalamat sa tulong ni Katki at ipinahayag na siya ay nagpasya na oras na upang ipakita ang kanyang tunay na damdamin kay Shoma at kahit nasuot ang kanyang maswerteng pink na panty para sa lakas ng loob. Natatakot si Kiki para sa kanyang ngunit pinapayagan siyang gawin ang gusto niya. Ibinasura ang pasilidad hinihintay niya si Shoma pagkatapos ng klase at inanyayahan siyang maglakad ng magkasama ngunit nabahala si Kiki at sinundan sila. Habang dumaan sina Shoma at Koharu sa isang lugar kung saan sila unang nagkita noong isang taon nang maipit niya ang kanyang dayami na sombrero sa isang puno at umatras siya para sa kanya. Ipinagtapat niya ang kanyang damdamin at ibinunyag ang kanyang tunay na edad ngunit nagulat si Shoma at agad na nalaglag ang kanyang puwet kaya umalis siyang umiiyak. Pinuntahan ni Kiki ang kanyang paipong kaibigan si Shoma at ibinunyag ni Shoma na nagsimula na rin siyang magustuhan niya ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang mga espesyal na pinanibik para sa mga cradle girls. Pinuntahan ni Kiki si Koharu at sinisikap na pasayahin siya habang papasok si Shoma at nagsusumamo kay Koharu na bigyan siya ng oras at hayaan silang magsimula bilang magkaibigan ngunit tumanggi siya noong una gusto siyang pahirapan ngunit sa huli ay tinanggap siya bilang kanya. Gayunpaman nang binuksan ni Shoma ang ilaw sa madilim na silid nakakita siya ng mga katakot-takot na larawan niya na nagpapakita ng lawak ng pagkahumaling sa kanya ni Koharu at nagsimula siyang magduda sa kanyang desisyon na magmakaawa sa kanya. Ipinagpatuloy ni Kiki ang kanyang paghahanap para kay Cinderella ngunit wala siyang maisip na kahit sino dahil pinaalis niya si Fujimoto at ang lahat ng iba pang mga babae. Napakalalim ng iniisip niya kaya pumasok siya sa mizuhan na nagpapakita ng mga pukana at nagiging awkward sa pagitan nila. Nang maglaon habang nag-uusap sila napansin ni Mizuha na may nasa isip niya at nag-aalok siya na pakinggan siya kaya tinanong ni Kiki kung ano ang gagawin niya kung gusto niyang maging alaga niya ang isang babae o kung siya ay naging alipin ng isang babae o nagsimulang mangolekta underwear o nakakakuha ng kasintahan. Ang lahat ng sagot ni Mizuha ay pareho iyon ay tumawag ng pulis ngunit sa huli tiniyak niya kay Kiki na susuportahan siya kung mayroon man sa sunag doorbell si Seyuki dahil gusto niyang makita si Kiki at humingi ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali habang ang koleksyon ng basura naglalagay ng karne sa katotohanan siya ay kulang atensyon mula sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang alagaan siya ni Kiki kaya itinuring niya si Seyuki na parang aso at inaalagaan ang kanyang tiyan na labis na ikinatuwa ni Seyuki hanggang sa puntong ginantimpalaan niya ito sa pamamagitan ng pag-suffocate sa kanya ng kanyang malalaking melon ngunit pumasok si Megusa na nag-ambala sa kanilang pelikula. Dahil dito nagpatawag si Kiki ng family meeting para ipaliwanag kung ano ang nangyari ngunit sa huli ay pinaalala niya ang mga bagay. Gayunpaman umalis si Seyuki dahil nabusog na siya at hiniling sa kanya ni Kiki na maghanap ng iba na magiging Panginoon niya ngunit tumanggi siyang sabihin na siya lang ang karapat-dapat. Pagkatapos ay dumating si Yuka na naiinip at nagpa siya na paamuin si Kiki. Nagdala siya ng costume ng kuneho para sa layuning ito at sinubukan ni Kiki na tumanggi ngunit pinagbantaan siya na makikita ni Mizuha ang kanyang BL manga kaya wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Kaya kinuna ni Yuka ng mga larawan ang nakakahiyang eksena habang tumatawa siya na parang ang masamang mangkukulam at nagpas siyang gantimpalaan si Kiki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng paborito niyang regalo ang kanyang panty. Sinusubukan niyang pigilan siya dahil nakakita siya ng sapat na panty para tumagal siya ng panghabang buhay ngunit pumaibabaw sa kanya si Yuka at si Mizuha kasama ang kanyang perpektong timing ay pumasok sa silid dahilan upang tumawag si Kiki ng isa pang emergency na pagpupulong ng pamilya.
Sa sandaling umalis si Yuka tinawagan ni Mayo si Kiki at sinabi sa kanya na alam niyang nandoon sina si Yuki at Yuka habang narinig niyang nag-uusap sila tungkol sa pagpapataas ng kanilang mga paraan ng pagpapahirap at sinabi ni Mayo na gusto niyang pumunta doon ngunit mayroon siyang takdang oras upang matalo. Pagkatapos ay nagpahiwatig siya na maging kasintahan niya at paglalaroan muli ang kanyang damdamin bago ibinaba ang tawag. Nakipag-usap muli si Kiki kay Mizuha habang tinutulungan niya itong patuyuan ang kanyang buhok at tinawag niya itong isang may kulturang lalaki na mapalad na magkaroon ng pagpipilian sa pagitan ng pagiging Panginoon o isang alipin ngunit sinabing ang kanyang posisyon bilang kanyang nakababatang kapatid na babae ay ang pinakamahusay. Bumalik si Kiki sa kanyang silid at nalaman lamang na nawawala ang pantalon ni Cinderella. Kinabukasan nakipagkita siya kina Koharu at Shouma para malaman kung ano ang maaaring mangyari at napagpasyahan nila na ang ibig sabihin ay hindi kailanman sinadya ni Cinderella na iwanan ang kanyang pantalon ngunit hindi bababa sa pinakipot niya ang mga sospek kay Seyuki o si Yuka dahil sila lang ang bumisita sa kanya sa araw na iyon. Nang maglaon binisita ni Kiki ang Shoto Club at si Seyuki lang ang nakilala doon. Seryoso ang tono niya at hiniling sa kanya na maging alipin niya ngunit hindi rin siya mukhang nagulat o tuwang-tuwa kaya dinala siya nito sa isang amusement park at sinabihan siyang magiging siya sa natitirang bahagi ng araw. Hinihiling ni Kiki ang ganap na pagsunod kay Seyuki. Para sa natitirang bahagi ng araw na ito na nagpapasaya sa kanya at habang ipinagpatuloy nila ang kanilang pakikipag-date napansin niyang labis itong nag-aalala sa kanyang palda at ito ang dahilan kung bakit naisip ni Kiki na nakasuot siya ng Cinderella na pantalon at sinusubukang itago ito sa kanya kaya siya iminungkahi na sumakay sila ng ilang rides para magkaroon siya ng pagkakataong makita ang ilalim ng kanyang palda kapag tinatangay ito ng hangin ngunit nabigo ang kanyang plano. Sa isa sa mga rides inutusan siya kaagad ni Kiki na itaas ang kanyang palda ngunit sa halip din ilaan niya ito at ito ang nagpalaya sa kanya. Sa pagtatapos ng araw umupo sila at nakipag-usap sa puso at sa kabila ng hindi nakuha ni Kiki ang gusto niya nakita niya ang ibang panig ni Seyuki at medyo napalapit pa sa kanya. Ipinaliwanag din ni Seyuki kay Kiki kung bakit siya ang pinili niya upang maging Panginoon niya noong una siyang sumali sa Shoto Club dahil pakiramdam niya ay siya lang ang makakatanggap sa kanya kung sino siya. Habang naglalakad pauwi napansin pa rin ni Kiki na labis siyang nag-aalala sa kanyang palda kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kanya at inutusan siyang itaas ang kanyang palda. Siya ay labis na nahihiya dito ngunit dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palda sa gitna ng kalsada at sa pagkabigla ni Kiki siya ay ganap na nakakomando sa ilalim ng kanyang palda at nakikita niya hanggang sa kanyang mga rice cake. Sa bahay si Kiki ay may napaka-normal na pag-uusap ng magkapatid habang tinanong niya siya kung lumabas na ba siya ng walang panty ngunit sinabi ni Mizuha na hindi. Kinabukasan naging napaka-awkward sa pagitan nina Seyuki at Kiki sa paaralan habang si Seyuki ay nagsimulang kumilos na kinakabahan at humingi ng paumanhin sa paglabas ng hindi nakasuot ng panty habang inamin niya na napagtanto niya kung gaano ito hindi komportable para sa Kiki at nangakong isa sa alang-alang ang mas angkop na mga kasuotan sa kinabukasan. Gayunpaman sa kabila ng pagsasabi ng lahat ng ito nananatiling hindi komportable at kinakabahan si Seyuki sa buong araw habang nananatili siya sa kanyang sulok at patuloy na nagsusulat ng pasensya sa kanyang scroll habang nagbibigay ng kakaibang mga tingin kay Kiki. Napansin ito ni Yuka at sinubukan niyang sirain ang kanyang pasensya at pagsalusin siya sa pamamagitan ng paglapit kay Kiki hanggang sa punto kung saan niya ito sinakbayan ng kanyang mga hita ng wallis. Nabusog na si Seyuki at hindi na nakatiis kaya agad siyang lumabas ng club room. Kinalaunan sa araw na iyon nakipag-usap si Kiki kina Koharu at Shouma at napagtanto nila na maaaring talagang gusto ni Kiki si Seyuki na itinanggi niya at sinabing gusto lang niyang maging masaya siya kaya pinayuhan nila siyang kausapin siya at baguhin ang mga bagay-bagay. Kaya pumunta siya sa kanya at nagreklamo si Seyuki na pinahihirapan niya siya sa pamamagitan ng pagiging malapit kay Yuka at nagseselos siya. Ipinagtapat din niya na ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagalit ay dahil siya ay kumikilos na parang bata at naglalaro ng hard to get na ikinagulat ni Kay kay galit na nag-alala lang siya sa wala. Dumiretso siya sa kanya at tinanong kung nagnakaw ba siya ng damit na panloob sa kanyang silid at inamin niya na hindi lamang isang kulturang babae kundi isang magnanakaw na nagnanakaw ng damit na panloob. Ito ang dahilan kung bakit iniisip ni Kiki na siya si Cinderella ngunit nang iangat niya ang kanyang palda para ipakita ang underwear na kanyang ninakaw ito pala ay ang kanyang mga boksingero. Kinanselan niya si Seyuki sa listahan dahil sa tingin niya ay nangangailangan lang siya ng seryosong tulong. Sa kanyang pag-uwi nakita niya si Yuka na naghihintay na tumila ang ulan at tinulungan niya ang kanyang payong at nang makarating sila sa kanyang bahay ay inanyayahan siya nitong uminom ng tsaa dahil tila nilalamig siya.
Sa loob ng kanyang silid na isip ni Kiki na matalinong hanapin ang mga damit ni Yuka para sa panty ni Cinderella ngunit nahuli siya sa akto at nakunan pa sa kamera. Gamit ang larawan para i-blackmail ang kanyang damas, pinatanggap ni Yuka si Kiki na maging alipin niya. Sa paaralan, kinabukasan sinimulan ni Kiki na sundin ang lahat ng sinabi ni Yuka at mas lalo pang nagalit si Seyuki. Alam ni Seyuki na hindi susuko si Kiki sa ganoong paraan maliban kung pinagbantaan siya dahil mas gusto niya ang malalaking melon tulad ng sa kanya. Naiinis din si Yuka dahil dinala sa usapan ang kanyang malalemon na suso kaya sinubukan niyang sabihin ni Kiki na maliit ang gusto niya sa mga ito ngunit nanindigan si Kiki sa negosyo at kinumpirma na mas gusto niya ang malalaking melon ngunit sa kabila nito ay susundin niya si Yuka nang hindi nagrereklamo. Nang makita kung paano siya tretuhin na parang aso nagpasya si Seyuki na umalis dahil hindi niya kayang masaksihan ang kanyang makapangyarihang amo sa ganoong estado. Pagbalik sa bahay bigo si Kiki at nagmuni-muni sa kanyang magulo na buhay at hindi na makapaghintay na palitan si Yuka kaya patuloy siyang sumunod sa kanya at kinabukasan ay nagbihis bilang mayordomo para samahan si Yuka sa pamimili. Matapos makaramdam ng hiya habang naglalakad na nakadamit bilang mayordomo ay nakauwi na sila at si Yuka ay naligo. Natutokso si Kiki na silipin muli ang kanyang kasuotang panloob ngunit ang mga hiyaw ni Yuka ay tumakbo sa kanya papunta sa banyo kung saan nakita niya itong ganap na hubot-hubad at natatakot sa isang gagamba. Pilit siyang pinaalis ni Yuka at pinarusahan dahil sa kanyang kapangahasan na makita siyang hubot-hubad ngunit gusto rin niyang iligtas siya nito. Pagkatapos ng tampuhan ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito at hiniling na haplasan siya ng marahan at sinamantalan niya ang pagkakataong sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang lola habang sinasabi niya na mahal niya ang kanyang lola noong bata pa siya at palaging kasama niya ngunit noong namatay ang lola nakaramdam siya ng pagkabigo at piniling ihiwalay ang sarili sa mundo. Ang pagiging mag-isa ay mas pinili kaysa resulta ng diskriminasyon ng kanyang mga kaklase ngunit patuloy siyang kinakausap ni Kiki sa kabila ng kanyang pagtanggi at palagi ang pagtanggal at ipinaliwanag niya na hindi siya ang bayani na inaakala niyang siya ay tulad ng sa katotohanan ito ay siya na naghihintay. Para lagi siyang lalapit sa kanya dahil kung gusto niyang dumistansya ay maaari na lang siyang tumigil sa pagpunta sa library at iyon ang dahilan kung bakit napaka-espesyal nito sa kanya. Pagkatapos ng kanilang heart-to-heart na pag-uusap ay pumunta si Yuka para kumuha ng maiinom ngunit nanginginig pa rin siya dahilan para madapa siya at mahulog sa pagtatangkang tulungan siya. Napansin ni Kiki na nasa kanyang kama ang kanyang mga boksingero kaya tinanong niya ito at pagkatapos na pilitin siyang magsalita ay inamin ni Yuka na siya ay isa ring magnanakaw at ang paghahayag na ito ay nagpalaya sa kanya mula sa kanyang pagkaalipin. Kinabukasan ay ang huling araw ng paaralan at napag-usapan ni Kiki at Shoma ang kanilang mga problema sa babae dahil tila nakakaakit lamang sila ng mga kakaiba. Nalaman ni Shoma na si Koharu ay karaniwang si Joe Goldberg habang pinapanatili niya ang mga stock ng mga video niya sa kanyang silid at isang talaan ng libro ng lahat ng ginagawa niya na ginagawa siyang isang sertipikadong kilabot 12 araw sa isang linggo. Mamaya sa pasilyo ay nakipagkita si Mayo kay Kaki at hiniling na maging boyfriend niya ngunit lumabas na kailangan niya lang itong magmodelo para sa kanyang sketch dahil sinabi niyang mahirap gumuhit ng mga pangit na talunan tulad niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nakatanggap siya ng alok na magsulat ng one-shot na comics at nangangailangan ng inspirasyon kaya tinanong niya kung may kasintahan na siya ngayon at kapag sinabi niyang hindi umupo siya sa kondangan nito at sinubukang halikan siya para lang tumalon at tumawa. Nang maglaon ay nakita niya si Fujimoto sa hagdanan at hiniling niya na singgutin siya upang makapagpahinga mula sa isang mabigat na araw. Gusto niyang makipag-date sa kanya at magkaroon ng libreng subscription sa kanyang underwear ngunit hindi nasasabik si Kiki sa kanyang proposal. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang isang libreng ticket sa pagpasok sa isang swimming pool bilang pasasalamat at pumunta si Kiki upang imbitahan sina Shoma at Koharu ngunit abala sila sa paggawa ng ilang plot. Pagkatapos ay tinulungan niya silang pumili ng mga nakakalat na mga larawan sa sahig habang tinatanggihan nila ang alok na pumunta sa pool at nagkataon ay nakakita siya ng isang larawan na may timestamp ng eksaktong petsa na ibinaba ni Cinderella ang kanyang panty at naniniwala siyang nahanap na niya ang salarin ngunit mayroon siya. Ang perpektong plano para ibunyag siya. Nagpasya siyang anyayahan ang lahat ng miyembro ng Soto Club sa pool kaagad pagkatapos ng paaralan at isama rin ang kanyang kapatid na babae sa tiket. Binigyan niya sila ng swimsuit at nagsagawa sila ng runway show para sa kanya mula sa mga pancake hanggang sa malalaking melon. Nag-away sina Seyuki at Yuka kung sino ang magiging malapit sa kanya ngunit tiniyak niya sa mga ito na maaaring umikot ang kanyang sausage.
Nagsaya ang mga babae at hinanap ni Kiki si Mizuha at nahanap niya ito sa panloob na pool at inihatid siya palabas dahil nagkaroon siya ng cramp at mga alaala na dinala siya nito noong bata pa siya na pinasaya siya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na natagpuan niya ang kanyang BL manga at tinutokso siya tungkol sa swimming sa ganoong paraan. Matapos nilang makilala si Koharu na nagsabi sa kanila na sumali sa isang paligsahan sa pagtatapat ng pag-ibig. Sina Sayuki Yukamayo at Mizuha ay parehong nagbibigay ng kanilang mga pag-amin ng pagmamahal kay Kiki ngunit ang nanalo ay si Mizuha dahil inamin niya na mahal din niya si Keikai. Nabuksan nito ang mga mata ni Kiki at hinihintay niya ito pagkatapos ng kompetisyon. Tinanong niya kung bakit hindi siya umalis kasama ang kanyang mga kaibigan at inamin niya na nais niyang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Humingi muna siya ng paumanhin bago niya binaliktad ang palda niya at napagtanto na suot niya ang Cinderella panty. Sinabi niya na alam niya na siya ang isa at alam niyang ito ang perpektong pagkakataon upang mahuli siya ng walang magawa. Ipinaliwanag niya na siya ang nagplano ng emergency swimming hangout at dinala ang mga damit pang swimming dahil alam niyang kung siya ang panty na si Cinderella ay hindi niya gugustuhing itago ito sa bahay at dadalhin niya ito kahit saan siya magpunta at ito ang magdadala sa kanya para sa pamamasyal na ito. At isuot ito pagkatapos lumangoy kasama ang kanyang damit panlangoy. Gusto niyang malaman kung paano niya naisip na siya iyon at ipinaliwanag niya na mula sa larawan na may timestamp ay makikita niya siya at ang tanging dahilan kung bakit siya nasa paaralan noong panahong iyon ay siya ang Cinderella. Sa wakas ay umamin si Mizuha at ipinaliwanag na noon pa man ay mahal na niya ito ngunit sinabi ni Kiki na magkapatid sila at isa na itong kwento sa Alabama. Itinuro ni Mizuha na 5 buwan lang ang agwat nila sa edad na nangangahulugan na hindi sila maaaring maging magkapatid pagkatapos ay humingi ng tawad habang pinuputol ang kanyang mga labi. Kinaumagahan nagising si Kiki mula sa isang magulo na panaginip para lang halikan siya ni Mizuha at ipagpatuloy ang bangungot sa totoong buhay. Sinubukan ni Kiki na sabihin sa kanya kung gaano mali ang paghalik sa kanya ngunit iginiit niya na walang masama sa paghalik sa isang taong mahal mo. Kapag nakita niyang hindi siya sumasakay ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang mga melon ay napakalaki at hinog pagkatapos ay tumalon sa kanya upang bigyan siya ng sample. Pinipilit ni Kiki na gawin ang tama ngunit sa huli ay itinulak niya ito at nagpas siyang tumakas ng buo sa bahay. Habang naglalakad siya ay naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang ama na kinumpirma na hindi sila biological na magkapatid at nagulat siya na hindi niya iyon naalala. Napagtanto niya na kailangan niya ng ilang tunay na payo kaya nakipagkita siya kina Shoma at Koharu. Matapos pag-isipan kung gaano kaperpekto si Mizuha ay nagtaka si Shoma kung ano ang problema dahil hindi naman talaga sila magkamag-anak ngunit iginiit ni Kiki na hindi niya mapigil ang makita siya bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi sa kanya ni Koharu na siya ay isang tagahanga ng ipinagbabawal na kapatid na tropa na talagang maraming sinasabi. Tinanong ni Shoma kung ano ang pinaplano niyang gawin ngayong wala na siyang tirahan. Kaagad na inalok ni Koharu ang kanyang bahay sa halip ngunit ang hitsura ng kamatayang ibinigay sa kanya ni Shoma ay sapat na upang siya ay tumanggi. Nang maglaon ay nakita siya ni Mayo na nakaupong mag-isa na nagugutom kaya inalok siya nito ng tinapay at juice at tinanong kung ano ang mali. Sinabi sa kanya ni Kiki na bagay ito kay Mizuha at agad niyang ipinapalagay na nakagawa siya ng isang bagay na may kultura tulad ng pagnanakaw ng kanyang damit na panloob. Kapag sinabi sa kanya ni Kiki na hindi siya ganoon kagulo sinabi niya sa kanya na palaging nag-aaway ang magkapatid at tiyak na darating. Ito ay hindi partikular na kapaki-pakinabang na impormasyon ngunit sinabi niya sa kanya na manatili doon at umalis na nagtataka kung bakit niya tinutulungan ang lalaki. Samantala hindi mapigilan ni Mizuha ang pag-iisip tungkol kay Kaki at hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Sa parehong ugat patuloy na nag-iisip si Kiki kahit na inaalala ang pag-uusap nila ng kanyang ama na tinatawag pa ring pamilyang Mizuha kahit na hindi ito kadugo. Gayunpaman nagsimulang umulan kaya lumabas si Mizuha upang hanapin si Kaki ngunit nang hindi niya ito mahanap kahit saan ay umuwi siya upang magluto. Habang naghihintay ay bumalik si Kaki na may lagnat dahil sa ulan kaya inihiga niya ito sa kama at umalis para ipagluto siya. Nakatulog siya ngunit pagdating niya ay nakita niya si Sayuki sa tabi niya at sinabi niyang narinig niya ang tungkol sa sipon niya mula kay Mizuha. Nag-aalok siya na alagaan siya at gumapang sa tabi niya ngunit bago niya namalaya na nakatulog na siya. Bumalik si Mizuha dala ang kanyang pagkain at sinubukan niyang alisin ang hindi pagkakaunawaan ngunit nagtataka siya kung paano siya nagpapatuloy sa mga ganitong sitwasyon. Maya-maya ay lumitaw si Yuka na may ilang mga get well soon na mga regalo kasama ang regalo ng pagtanggal kay Sayuki.
Tinanong ni Sayuki kung ano ang ginagawa niya doon at pinaalalahanan siya ni Yuka na ideya niya na tambangan siya habang siya ay mahina at walang pagtatanggol. Itinanggi ni Sayuki ang mga paratang at ang dalawa ay nag-aaway sa kanya nang wala sa oras kaya nagpakita si Mizuwa at pinalaya sila. Nang gabing iyon ay naalala na rin ni Kaki ang unang pagkikita nila at kung paano siya nangako na magiging kuya niya. Sa pamamagitan nito ay hinanap niya siya at kahit na siya ay naglalakad sa kanyang hubot-hubad siya ay humingi ng paumanhin at nanatili sa kabilang panig ng pinto. Dahil dito ay nagtanong kung bakit niya ito nagustuhan at inamin niya na nang magkita sila ay nawalan siya ng mga taong mahal niya at nangako itong maging pamilya niya na sapat na para sa kanya. Niyakap nila ito at kahit hindi siya sumusuko ay balak niyang ipagpatuloy ang pagiging kuya niya. Pagkatapos noon ay bumalik sa normal ang lahat hanggang sa isang araw ay nag-propose si Mizuwa na makipag-date siya sa kanya ng isang beses lang at nakakagulat na tinanggap niya ito at nakaramdam siya ng saya. Kakasimula pa lang ng summer at marami siyang oras para magbago ng isip.